pagiging sariwa, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Sa lahat, Pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luwa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarmal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo.
Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng piitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanyag si Job bilang matiisin sa gitna ng mga kanyang mga pagdurusa. Batid niyang bagamat siya'y sinusubok ng Diyos, sa Diyos rin siya marapat na manalig upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon, Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang Panginoong Diyos, ang kahanga-hangang ginawa ng poon na hindi matarok. Panginoy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon, na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginoy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Tininig nga sila at sa kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginoon, papurihan
tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak at sinapit nila yung pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Sa pamamagitan ng pagdurusa, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo'y pinanibago niya. Hindi na kamatayan ang ating katapusan, kundi buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin
tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12 linggo sa karaniwang panahon. At matapos po na ituro ni Jesus sa kanyang mga taga-sunod o tagapakinig ang tungkol sa paghahari ng Diyos kung saan ito ihahambing. Ngayong linggong ito sila po ay tatawid sa kabilang ibayo upang doon ay maghatid din ng mabuting balita. Ano po, no? Maganda na makita natin yung pagkilos na nangyayari sa kwentong ito upang mai-apply din natin sa nangyayari sa buhay natin. Sabi ni Jesus, tumawid tayo sa ibayo. Tayo, hindi kayo. Tayo, ibig sabihin, kasama siya. Sasakay ng bangka para makatawid sa kabilang ibayo. Parang mayroong goal, no? Mayroon silang, kumbaga, dapat na magawa. Tatawid sila. Malinaw po ba yon? Tulog na agad? Hinayin niyo ba si Jesus sa tutulog? May oras para matulog, may oras para matuto sa atin po mga karanasan. So, tatawid sila ng ibayo. Tatawid, sumakay ng bangka, mayroong tubig, at kapag nasa tubig, mayroong alon, mayroong hampas ng halon dahil sa hangin, at mararanasan yung pag-uga ng bangka na tinasakyan. Pero dito po sa pangyayari ay natakot ang mga alagad, nataranta ang mga alagad sa kanila pong nararanasan. At akala nila, sabi, lulubog tayo. Kaya, ano nangyari sa takot nila? Inising si Jesus na natutulog. Tutulog, di ba? Habang umahampas ang hangin, kalma lang si Jesus. Tutulog eh. Pero yung mga alagad ay natataranta na. Kasi akala nila mapupuno ang bangka ng tubig. Pero ang sabi ni Jesus, nung magising siya o nang gisingin, ano lang ang sabi niya? Tigil, tumahimik ka, at tumigil ang hangin. Kaya nga yung sa atin pong unang pagbasa din, no? Ang Diyos, no, ipinapaliwanag ng Panginoon kay Job. Siya ang lumikha ng lahat. Siya ang naglagay ng hangganan. At pag sinabi hanggang dito ka lang, hanggang dito lang. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos na kaya nga na magsalita si Jesus, tigil, tumahimik, tumahimik. Tumahimik ang kalikasan. Tinusunod siya maging ng kalikasan. Kahit ito lang, no? Magandang mapaalalahanan tayo na yung tumigil, himik, tumigil saan? Tumigil sa pagkataranta. Tumahimik muna. May mga unos, no, ng buhay na nararanasan, iba't iba tayo. Minsan iba't iba ang level natin. Ngayon kasi, no, kapag yung sa literal na pagpapaliwanag, mayroong talagang yung nature natin, yan talaga ang nature niyan. Kumulog, kumidlat, bumagyo. Nature yan, matakot tayo. Kaya nga, nung
mga nakalipas na buwan, nagdarasal tayo na sana umulan. Kasi pag hindi umikot yung flow ng nature, tayo din ang mamomroblema. Kailangan natin ng ulan. Kailangan natin ng araw. Itinakda yan ng Diyos. Ito ang panahon ng tag-araw, ito ang panahon ng tag-ulan. Anong ginagawa natin? No? Ang tao, ginugulo ang cycle. Yung mga lugar nga na hindi dapat umuulan, dahil kagustuhang umulan, gumagawa ng kung ano-anong eksperimento para umulan. O ano nangyari? Bumaha. Kasi nilikha ng Diyos, no, ang kapaligiran natin, ayon din naman sa ating pong pangangailangan. Naintindihan po ba? Ngayon, baling natin sa atin, mayroong inuutos ang Diyos. Mayroon kang misyon. Mayroong ipinapagawa sa iyo ang Diyos. Bakit di natin matapos-tapos? Una, hindi mo talaga masimulan kasi mas namamayani ang takot. Kapag nasimulan naman, hindi mo rin matapos kasi hanggang gitna ka lang dahil mas namamayani ang takot. Kasi akala natin, dapat smooth lang yung paglalakbay natin, yung pagtawid natin. Hindi ka makakarating sa dulo kapag pinangunahan ka ng takot. At kapag natatakot na, ano ang nangyayari? Nagkakagulo tayo lagi. Ano ba yung mga unos na nararanasan natin sa buhay? Yung mga problema na nangyayari sa ating mga buhay. Na kadalasan, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin hawak, hindi natin kontrolado. Kahit anong galing mo pa, kahit anong yaman mo pa, o kahit anong hirap mo pa, wala sa kamay natin ang mga yan. Tanging nasa Diyos. Yun nga lang, ito yung madalas nating nakakalimutan. Kasama natin si Jesus. Kasama nga ni Jesus yung mga alagad. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, tumahimik ka. Diba? Ang ingay, diba kapag may problema tayo, nasusolve ba ang problema sa ingay? Nasusolve mo ba yung problema sa pagkataranta mo na wala nangyayari? Maganda yung mga pagkilos, mga sinasabi ni Jesus. Kaya nga yung panlaban sa takot, no? Panlaban sa takot, pero dahil din naman sa takot, diyan na namumuo, nagbubunga ng pananampalataya. Kapag may takot na, manampalataya ka lalo. Pero hindi nga kasi yun yung nakikita natin. At hindi yun yung ating pong kadalasang nagiging reaksyon kapag may mga unos, kapag may mga bagyo, kapag may mga hampas ng hangin na dumarating sa buhay natin na dapat lang nating lampasan. Kasi pag hindi mo sinuong, hindi mo nalampasan yan, paano ka makakarating sa destination mo? Ngayon, maisingit ko lang po, no? Yung usapin tungkol sa divorce. Kayong mga mag-asawa, paano kayo makakarating doon? Kung konting problema, mga irreconcilable agreement ninyo, wag na tayong tumuloy, putulin na natin. Solusyon ba yon? Ay gumawa ka lang ng bagong problema, nanganak lang ng nanganak ng problema. Kasi okay na kayo? Sinong naiwan sa bangka? Yung mga anak ninyo.
Kaya kung may pagkakasunduan, okay, mag-away kayo, okay lang yan mag-away kayo. Gusto nyo magsigawan? Sige, magsigawan kayo. Pero pagkatapos, itulog nyo. Itulog nyo muna para magkaroon kayo ng bagong energy at malinawan kayo. Itulog nyo. Si Jesus nga natulog eh. Sa gitna ng bagyo, ng hampas ng hangin, natulog nga eh. Ginising lang kasi natatakot na yung mga alagad na baka lumubog. Parang yun yung nakakalimutan eh. Yung simple solution ba na itulog mo nga yan. Kaso ayaw matulog kasi isip ka ng isip ng problema, itulog mo muna. Kasi talo ka, no? Di ka na natulog, puyat ka pa. Pagising mo, ayun pa rin yung problema mo, di ba? Huhupa din yan eh. Sa tulong ng pananampalataya natin, huhupa yan. Kasi wala naman talagang imposible kapag sinabi ng Diyos. Ampas lang yan, no? Hindi mo pa ikamamatay yan. Kasi hindi naman tutulutan ng Panginoon na may mangyari sa iyong masama. Sakit lang yan. Sitwasyon lang yan. Kaya kung may mga nangyayari sa buhay natin na hindi mo pa maunawaan, hindi mo maintindihan, hindi mo pa matanggap, tumihimik ka muna, tumigil ka muna, matulog ka muna. Habang natutulog ka, ang Panginoon ang bahala sa problema mo. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos Ama na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating mga buhay. Taimtim nating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Ilumin nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati,
dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Arapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kailasan. Hosana, Hosana sa kailasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
sa amin at huwag mo kaming ipahulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang inanyayahan sa kanyang biging. Ang